Ito na, for the first time at aaminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan, nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to Eto na nga mga kapatid, Anjo Iliana nagsalita ng masasakit laban kay Jose Manalo at sinabihan na inahas umano ni Jose ang dati niyang ka-live-in partner at sinabi niya pa kay Jose na isa si Jose sa may pinakamasamang ugali sa Itbulaga at isa sa mga sindikato. Ayon pa kay Anjo Iliana, matagal niya na raw tinitiis ang mga ginagawa ni Jose at ang ugali nito, ngunit ngayon ay napagdesisyonan niya ng magsalita para mailabas na ang matagal nang kinikimkim na sama ng loob. Dagdag niya pa, marami umano ang natatakot magsiwalat dahil sa impluensya ni Jose Manalo sa loob ng programa. Ayon pa kay Anjo na matagal niya na itong gustong saktan dahil kapag wala daw si Bossing ay napakayabang nito. Lahat ng pwedeng sitahin ay sisitahin niya at malaki umano ang atraso nito kay Anjo. Ayon pa kay Anjo Iliana na si Jose Manalo ay may dating kinakaharap na kaso at halos mangiyak-ngiyak ito noon dahil nagbenta umano ito ng bangin at hindi lupa. Ayon kay Anjo Iliana na masama ang ugali ni Jose at ang pinaka-pinoint out niya dito ay yung dati niyang kasintahan na inahas daw umano ni Jose Manalo na ngayon ay kanya ng asawa. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Ayon kay Anjo Iliana na jowa niya ito ng mahigit 1 taon. Hindi nga lang daw jowa dahil nag-live-in sila nito ng mahigit 1 taon din. Ngunit makalipas yan, siniraan daw umano ni Jose si Anjo sa babae. At sinabi ni Jose sa babae na may asawa na si Anjo at hiwalayan niya na ito. Pero that time, ayon kay Anjo, hiwalay na sila ng kanyang asawa kaya naghanap siya ng girlfriend. Ngunit ito daw na si Jose ay pinapagalitan ang babae na dating EB babe dancer. At doon na pag-alaman ni Anjo na kaya pala pinapalayo ito ni Jose kay Anjo dahil may balak daw si Jose dito. At yun na nga, naging jowa daw ito ni Jose. Kasi medyo parang umiiyak siya nun pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan.
Ayon pa kay Anjo Iliana na sa ngayon ay happy na siya para sa kanila. Happy siya na masaya sila at may mga anak na. Ang nabanggit niya ay past na o nakaraan at hindi na dapat hukayin pa ng malalim. Na-trigger lang si Anjo Iliana dahil ang kanta na dapat ay pangalan niya ang nakalagay ay pinalitan umano ng pangalan ni Jose Manalo na dapat pangalan niya. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung kantang iyon. Ito kapatid ang kinagalit o kinainis ni Anjo Iliana. Para lang daw asarin siya, kailangan pang palitan ang kanta. At ayon pa kay Anjo na si Jose Manalo ang posibleng may idea nito. Kaya naman kung mapapansin, sa ginawa niyang live si Jose ang binibira niya dito at hindi si Tito Sen o ibang mga taong bumabatikos sa kanya. Ayon sa kanya na malamang na kay Jose Manalo ang ideyang ito. Si Anjo Iliana mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pero matapos pumutok ang live ni Anjo Iliana, mas lalo pang uminit ang social media. Nagtrending ito sa lahat ng platform. Ang mga clips ng kanyang live kung saan diretsahan niyang binanggit ang pangalan ni Jose Manalo at sinabing isa ito sa may pinakamasamang ugali sa Itbulaga. Marami ang nabigla, lalo na't kilala si Jose bilang isa sa pinakamasayahing tao sa noontime show. Araw-araw nakikita natin kung gaano siya kakulit, kajali at kung paano siya nagpapasaya ng mga tao, lalo na sa segment ng One for All for One. May mga pagkakataon pang ang nahuhulog siya sa kanal, nadudulas o nababasa sa ulan. Lahat ginagawa niya, mapasaya lang ang mga tao sa barangay. Kaya naman para sa marami mahirap paniwalaan na ganito raw ang ugali ni Jose off-cam gaya ng pahayag ni Anjo. Ngunit syempre, hindi rin natin basta-basta pwedeng baliwalain ang mga sinabi ni Anjo bilang dating kasamahan sa Itbulaga at kaibigan mismo ni Jose, siguradong may pinaguhugutan siya. Sabi pa ng ilan, baka hindi lang natin alam ang nangyayari sa likod ng kamera, mga bagay na hindi pinapakita sa publiko. May mga netizen din na nagsasabi, hindi naman magsasalita ng ganyan si Anjo kung wala siyang dahilan. Pero syempre, hati ang opinyon ng mga tao. May naniniwala kay Anjo at sinasabing baka totoo ang mga binulgar nito. Ang iba naman ay pinagtatanggol si Jose dahil sa tagal niya nang pinapasaya ang sambayan ng Pilipino. Tila imposible daw na ganon kasama ang ugali niya sa likod ng kamera. May mga komento rin sa social media na nagsasabing baka may personal na hidwaan o misunderstanding lang sa pagitan nila. Ang iba naman ay nagsasabing siguro hindi lang sila nagkaintindihan noon pero hindi ibig sabihin masama na agad ang pagkatao ni Jose. Sa kabilang banda, tahimik pa rin si Jose Manalo hinggil sa isyong ito. Wala siyang inilabas na pahayag o reaksyon tungkol sa mga sinabi ni Anjo. Ngunit ayon sa ilang malalapit sa kanya, labis daw itong nasaktan at nagulat sa mga binitawang salita ni Anjo sa live. Hanggang ngayon ay pinipili ni Jose na manahimik muna at irespeto ang sitwasyon. May mga taga-suporta din ng Itbulaga na umaasang maayos ang gusot na ito lalo na't matagal na ang pinagsamahan ng dalawa. Mula pa noong panahon ni Tito, Vic at Joey, magkasama na sila sa entablado, nagpatawa at nagbigay ng saya sa mga Pilipino araw-araw. Ang tanong ngayon ng marami, may katotohanan ba ang mga paratang ni Anjo? O ito ba ay isa lamang sa mga hindi pagkakaunawaan na pinalaki lang sa social media? Habang patuloy na pinag-uusapan ng isyong ito, isa lang ang malinaw, muli na namang napunta sa gitna ng kontrobersya ang Itbulaga, isang show na ilang dekada nang nagbibigay ng saya pero tila hindi rin maiiwasan ang mga intriga at alitan sa loob. Kaya para sa mga netizen ngayon, ang payo ng ilan ay simple lang, bago umusga alamin muna natin ang buong katotohanan dahil sa mundo ng showbiz hindi lahat ng nakikita sa kamera ay pareho sa totoong buhay at minsan ang mga taong laging nagpapatawa, sila pa ang may pinakamasalimuot na pinagdadaanan. Hanggang ngayon hinihintay pa rin ng publiko ang magiging sagot ni Jose Manalo. Mananatili ba siyang tahimik o magsasalita rin upang linawin ang kanyang panig sa isyong binuksan ni Anjo Iliana? Isa lang ang bagay na tiyak, patuloy itong pag-uusapan sa mga susunod na araw at marami ang mga nakaabang kung ano ba ang katotohanan sa likod ng kontrobersyang ito. Good evening.
At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brown out nyo at baka mag-brown out. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon.